Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Aalis ka na ba? Tanong ni Ana sa asawa nang madatnan niya itong nag-iimpake ng mga damit sa maleta sa kanilang silid. Kagabi lang ito dumating mula sa Dagupan para sa isang advertising seminar. 3 oras mula ngayon ang lipad ko papuntang Macau, Ana. Sagot ni Marco habang patuloy sa pag-aayos ng kanyang gamit. Hindi ka na halos umuuwi, wika niya. Walang akusasyon sa tinig, walang paninisi. Isa lang itong pahayag ng katotohanan. Tumingin si Marco sa kanya, may pang-uyam na ngiti sa labi. Alam mo namang peke ang kasal natin, Ana. Kung ganoon, dapat tinapos mo na ito habang nasa Las Vegas pa tayo, galit na sagot niya. At kung hindi ka lang masyadong nagmamadali at gahaman sa mamanahin mo, pareho sana tayong malaya na ngayon. Pabagsak na isinara ni Marco ang maleta. Halos mapigtal ang zipper sa marahas nitong pagsara. Hindi kita gustong pakasalan. Ang ama ko ang pumili sa iyo para sa akin. Minsan nga iniisip ko, bakit hindi na lang siya ang nagpakasal sa iyo? Sarkastikong sagot nito. Sa totoo lang, uwi tayo ng Amerika 3 buwan mula ngayon. May mapanuksong kislap ang mata nito nang sabihin iyon. Magpapakasal tayo, mahal kong asawa, ngunit pagkatapos noon, ididiborsyo kita. Ano? Gulat na bulalas ni Ana. Ikiniling ni Marco ang ulo at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Sa malamig at patuyang tinig, sinabi nito, palaging poised, malamig at kontrolado, iyan si Ana Castillo. Matalino. Napaniwala mo ang tatay ko. Pero hindi ka kailanman magiging katulad ng mama ko at nagbitaw ito ng masagwang salita na ikinapangiwi ni Ana. Pinakasalan kita dahil sinabi ng tatay ko na malinis kang babae. Na wala kang naging nobyo habang nag-aaral at nagtatrabaho ka. Tumawa ito ng may panunuya. Lingid sa kanyang kaalaman, may nauna na palang lalaki sa akin. Napabuntong hininga si Ana. Pag-uusapan na naman ba natin ito, Marco? Dahil niloko mo ako, sigaw nito. Hindi ko kayang kalimutan na ang babaeng pinakasalan ko ay pag-aari na ng iba. Pangarap kong makapag-asawa ng isang birhen, Ana. At pinaniwala ako ng ama ko na ikaw iyon. Hindi kita niloko. Akala ko hindi na iyon mahalaga, paliwanag niya. Nakatira ako sa isang modernong bansa at ikaw ay kalahating Amerikano. Paano ko malalaman na gusto mo ng birheng asawa? At paano ko rin malalaman na inaasahan mo akong ganun? Nagpanting ang tenga niya. At muli, bakit hindi mo sinabi sa tatay mo at iniwan ako kinabukasan? Akala mo ba gusto ko rin ang kasal na ito? Oh, gusto mo ito. Ang habol mo lang naman ay ang mana ko, Ana, malamig na tugon ni Marco. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag kang pakasalan ako. Diyos ko, napakalamig mo noong unang gabi natin, parang yelo, na halos makadama ako ng insekuridad bilang lalaki. Isang malamig at hindi na dalagang. Tumigil ka na, Marco. Matagal na siyang tahimik sa mga masasakit na salita ng asawa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kinaya. Ngunit nagpatuloy pa rin ito. Handa akong kalimutan ang lahat at patawarin ka sana, Ana, noong nasa Las Vegas tayo. Pero hindi ka naging maingat at paulit-ulit ka, Marco, putol niya rito sa isang malamig na tono. At yang balak mong diborsyo ay matagal ng huli. Hindi ko na mahintay ang 3 buwan. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo sa akin, Ana, sigaw ni Marco at tuluyang lumabas, pabagsak na isinara ang pinto. Matagal na nakatulala si Ana kahit nakaalis na si Marco. Totoo ba ang sinabi nito? Paano? Bakit? Bagaman may ginhawang nadama sa wakas na matatapos na rin ang halos 2 taon nilang walang saysay na pagsasama, hindi niya maiwasang mapaisip at masaktan sa mga paulit-ulit na akusasyon nito, na parang wala siyang damdamin. Wala sa loob niyang sinulyapan ang relo sa tabi ng night lamp. 9:30 na ng umaga. Tila natauhan siya at nagmadaling maghanda para pumasok sa kanyang fast food station. Pagkalabas ng shower room, biglang tumunog ang telepono sa kanyang silid. Pinindot niya ang speakerphone. Yes, hello. Ana, ang daddy mo ito. Oh, dad, ikaw pala, masayang tugon niya sabay ngiti. Kumusta si mommy? Anong oras na dyan? Tumikhim ang kanyang ama. Ah,
Nariyan ba si Marco? Wala, Daddy. Kakaalis lang niya papuntang Macau. Bakit po niyo hinahanap si Marco? Hinubad niya ang tuwalyang nakapulupot sa buhok at kinuskus ito upang matuyo habang nakikinig sa ama. Makinig kang mabuti, Ana. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ni Marco pero 15 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Bumukas ang pinto ng bachelor pad ni Larry. Kinapa niya ang ilaw. Wala nang kailangang buksan pang ilaw, mahal, lambing ni Mariz habang nakapulupot sa kanya. Makikita rin natin ang isa't isa sa dilim. Tumawa ito ng mahina. Andito ka na pala, sagot ni Larry habang inaakay siya papasok. Gutom ako, Mariz. Ako rin, Larry, anitong malambing habang tinatanggal ang buttons ng polo niya. Binuksan niya ang ref at nagsimulang maghanap ng makakain nang tumunog ang telepono, napamura siya ng mahina. Sino ang tatawag sa kanya ng ganitong oras? Hindi niya sinagot pero nagpatuloy sa pagring. Damn, inis niyang sagot habang mabilis na tinungo ang telepono. Hello, Larry Barameda speaking. Ginoo Barameda, tinig ng isang lalaki sa kabilang linya. Batangas City General Hospital. Mabilis na bumilis ang pintig ng puso ni Larry. Pabagsak niyang ibinaba ang telepono at nagmamadaling dinampot ang susi ng sasakyan. Mariz, aalis na ako, sigaw niya. May emergency. Ano, sumungaw si Mariz mula sa banyo, pero likod na lang niya ang nakita nito. 20 minuto ang lumipas at nasa ospital na siya. Hindi na niya inisip kung paano niya ipinark ang sasakyan. Basta't halos patakbo siyang pumasok sa reception. Sa loob ng intensive care unit, nakita niya si Elsa, magaang mukha at puno ng sugat. Banayad niyang hinawakan ang kamay nito. Larry, mahinang bulong nito. Nandito ako, Elsa. Lumapit ka. Makinig. Mahina nitong sabi. At nang marinig niya ang sinabi ni Elsa, nanlaki ang kanyang mata. Mangako ka sa akin, Larry. Please. Bagaman hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin nito, tumango siya at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Nangangako ako, Elsa. Nakong mga kafelisidad, mabubunyag ang matagal ng lihim na maaaring tuluyang makapagpabago sa buhay ni Ana at Marco. Samantala, haharapin ni Larry ang isang mabigat na responsibilidad na iniwan sa kanya ni Elsa bago ito tuluyang mawalan ng malay. Abangan natin sa susunod na kabanata.